Ngayong Sabado, tularan ng magkaibigan, negosyong University Fashion and Print Shirts pinagkitaan. Tutukan ang nego-inspiring kwento ng isang ginang sa negosyong pharmacy, tagumpay ang inani. Dreams come true, pagkakitaan ang simpleng libangan tulad ng mga tampok nating dalawang ginang. At ice hockey, halina't ating subukan. Magandang Saturday morning sa ating mga swakista mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Yes, good Saturday morning sa inyo mga swakistas abroad watching to the Filipino channel. Ano, di ba, partner? Yes. Mga swakista mula Daet, Camarines Norte. Balik tayo sa Manila dito sa New Look Bagong Hotel. Yes, ang Luxem Hotel. Siyempre, nakabis natin pang, pang hotel. Kailangan ba pag nasa hotel mukhang congressman? Kasi may meeting kami. Ha? May meeting ako pagkatapos ito, kaya dapat... Sino ka meeting mo? Basta, sumama ka na lang. Sige. Business pag-uusapan natin. Yan. Gusto ko yan, partner. At speaking of business, partner, itong una nating ipatatampok sa kanila ay young entrepreneurs, studentpreneur, partner. Gustong-gusto natin yan dahil syempre we encourage young entrepreneurs, partner. At ito t-shirt printing business sila, pero malaking bagay yan para sa ating mga scholar ng bayan. Yan. Alamin natin kung paano sila nagsimula at paano nila binenta online. Ang gagaling mga to dahil sila ay computer engineers. Nilako nila ang kanilang online business. Right. Partners, Bell Engineer. Para makatulong sa kani-kanilang mga magulang at makatapos ng pag-aaral, nakapag-isip ang mga classmates na sina Brian Joseph Alvaran at Arvin Simbulan na gawing sideline ang t-shirt printing business. Tinawag nila itong University Fashion and Prints. Simula yung konsepto nitong pagbibenta namin ng shirts nung nagkaroon kami ng project sa organization na fundraising na para magbenta po kami ng shirts. Simulan na rin namin yung sarili naming business. Magkasama po kaming officers sa organization na yun. Then, yun kami rin yung masikaso nung mula't simula hanggang sa matapos yung printing ng t-shirts. Then nakita namin yung kung saan makakakuha ng mga materials para doon, kung saan makakatipid. Nasa 4th year BS Computer Engineering course sila Brian Joseph at Arvin. Nagtulungan sila magdisenyo ng mga college department shirts. Kasama na dito ang paghahanap ng mga koneksyon para mai-market nila ang kanilang t-shirt business. Bale, sa Facebook lang po kami. Sa una po mahirap po yung pagpaparami ng fan base namin doon kasi po nagsisimula pa lang. Sa una po, yung mga friends lang po namin, pinalike po namin doon sa page. Wala silang pisikal na opisina o tindahan. Tanging sa social network sa internet lang sila tumatanggap ng mga orders. At para hindi makaapekto sa kanilang pag-aaral ang mga orders online, ang may-ari ng isang tindahan sa tabi ng kanilang eskwelahan ang kanilang kinausap para makapamili at makabili ang mga nagnanais magkaroon ng UFAP shirts. Ngayon, meron kaming 2 stores. Isa dito sa main para sa mga estudyante dito sa main. Then meron kaming store sa tapat ng College of Engineering building na. Umabot na sa mahigit 2,000 pieces of printed shirts ang naibebenta nilang magkakaibigan. Pero ngayon pa lang, unti-unti na nilang nakikita ang magandang bunga ng kanilang pagsisikap. Hindi po kami naglabas ng pera nung pinakauna naming project. Kasi po, ang sistema po namin dati, pre-order system. The down payment po sila dati ng perang enough na sa amin para makapag-produce ng shirts nila. And then, yun po, gagamitin namin pang-produce, tapos makukuha na po nila yung shirts, makukuha namin yung profit namin ng walang nilalabas sa pera. Dahil target pa nila ang maraming estudyanteng makabili ng kanilang UFAP shirts, marami pa silang pinaplanong disenyo. At para sa mga estudyante na nangangarap magkaroon ng business habang nag-aaral, payo nila, bilang estudyante, mahirap kasi yung mga oras na ginugugol natin dahil meron pa tayong pag-aaral, kaibigan, social life, pamilya. Tapos sasamahan mo pa ng business. Natutunan ko rito na maging flexible, i-handle ng maayos yung bawat ginagawa mo, pa isa-isa, para dun sa mga kapwa namin estudyante, mga teenagers na gusto rin kumita, huwag matatakot. Dapat hands-on ka rin lagi, hindi mo papabayaan yung business mo. Sa akin yung pagbavalue mo sa pinaghirapan mo. Kasi tulad nating mga estudyante, parang hindi natin masyadong binavalue yung pera kasi galing sa magulang natin kaya hindi natin pinaghihirapan. Pero kung mismong dugot pawis mo yung puhunan mo, kaya nag-iisip ka ng 2 beses, 3 beses bago mo gastusin yung pera na yun. Tiyaga at creativity kasi kung wala kang tiyaga, hindi mo
madali kang magsasawa eh. Kunyari, pag hindi bumenta yung isang product mo, magsasawa ka agad, susuko ka agad. Pero pag meron kang tiyaga, kahit makakaisip ka ng creativeness na para bumenta yung isang product mo. Ang sarap nitong dragon fruit natin, ano? Mas masarap to. Drink? Ay, pareho lang pala. Oo, sa'yo, partner. Nandito pa rin tayo sa Luxon Hotel. Bongga yung bar nila. Oh. Ha? Diba? Social na Class. social. Bagay na bagay ang blazer mo. Hindi siya blazer. Oh. Partner, Tawag dito ay cotton jacket. yun. Partner, itong susunod nating entre partner ay ano siya, mompreneur siya. At dati nasa mundo siya ng advertising pero tinalikuran niya na yung trabahong yun. At sa halip Nagkaanak siya. na magtrabaho doon, nagnegosyo siya ng cupcake. At hindi lang pang dessert ang cupcake niya dahil yung cupcake niya ay may sipa dahil hinaluan ng cocktail drinks. Oh. Yun, kaya naman dati pa-shot-shot, ngayon pa-bite-bite na lang. Iba na ngayon, level up! Hindi lahat ng cupcakes pwede sa mga bata. Merong cupcakes na for adults only. Tulad na lang ng mga cupcakes na ito. 2007 nang simulan ni Rina Francisco na gumawa ng iba't ibang cocktail-flavored cupcakes. 15 years ang tinagal ni Rina sa industriya ng advertising. Pero tinalikuran niya ito alang-alang sa pagkakaroon ng anak. At that time, when I decided to go on sabbatical nga, to hopefully to conceive, I was thinking maybe the stress level in advertising was the one contributing to the fact that we couldn't conceive. That's why I went into baking. Yon. But it's a different kind of stress eh. So it also has its own fulfillment kasi talagang, you know, you're challenged every day. This is the kind of work that I would prefer to do, a different kind of challenge, making people smile and happy with my cupcakes. That's why I decided to just pursue this and retire from advertising. Bagamat hindi na ganun ka-stressful ang business at hawak na rin niya pati ang kanyang oras, hindi pa rin daw siya magkaanak. Kaya naman muling nagdesisyon si Rina na itigil ang business. That's what I mentioned earlier. The priority was actually to conceive, to have a baby. I knew that it would be worth it to actually stop the business and concentrate on having a baby first. I didn't realize that so many girls would get into home baking, also offering the same products or sometimes even more. A lot of them have become very creative and they came out with also very unique concepts and products. After niya na maisilang ang kanyang unang baby, dito na siya nagdesisyon na ipagpatuloy ang business. Masaya si Rina dahil muli siyang tinanggap ng mga dating customers at sa mga hindi pa nakakaalam ng kanyang mga produkto, through Facebook nakilala ang kanyang Cocktails and Dreams. Mabenta pa rin ang mga cupcakes na may sipa dahil sa mga hinalo niyang alcoholic drinks tulad ng tequila, vodka, rum at iba pa. Pero paliwanag niya, hindi naman daw ito nakakalasing. Of course, I don't recommend kids to take cocktails or even pregnant women or if ever let's say have certain allergies to liquor kasi there's still liquor in it. I don't want to cause any kind of let's say complications for that. But that's the reason why I also made sure that I have a line of non-alcoholic cupcake flavors to be able to cater to them as well. Yon. But if you are adventurous, why not? But you know, me as a mom, I won't give it to children first. They should be at least 18. Pero para sa mga bata at sa mga hindi mahilig uminom, gumagawa rin si Rina ng mga non-alcoholic cupcakes at fondant cakes. And this year, plano na rin niya ang magkaroon ng sariling store. Ever since I started the business in 2007, my dream has always been to put up a store or a storefront because I want more people to get to try my product. Kasi right now, of course, it's limited to those people who would see me online, who would see features of me, let's say, in magazines or TV. So it's still not, you know, not much reach in terms of a lot of people getting to try my product. And I was thinking if ever I would put up a store in a very accessible area, it would actually invite more people to try. Ngayon, natupad na ni Rina ang lahat ng kanyang mga pangarap, ang magkaroon ng anak at maging isang negosyante, kaya naman payo niya sa mga kapwa niya mommies. The only advice that I would give, not just to moms, but for to everybody out there, is to find out what their dream is and to try to get to that dream or try to fulfill that dream. Whatever happens, even if, let's say, what happened to me, I put the business on hold for 4 years, it came back knocking at my door, telling me to revive it. So if it's something for you, if it's a calling, if it's a dream, if it's your passion, even if you stop it, even if you resist it, it will always knock on your door. So as soon as you find out what it is, answer it, and I'm sure success will come.
Mga swakista itong susunod na mompreneur, si Janet Fabula. Ang kanyang kursong tinapos ay BS Administration at nagtayo ng pharmacy dahil nakita niya yung lugar niya, walang pharmacy, kailangan raw eh. Yun, partner. At ang maganda pa dyan, napalago niya yung kinita ng kanyang husband na seaman, yung kanilang savings na mag-asawa. At ayan, ito na ang inspiring kwento ng ating Mommy Janet na isang mom at isang wife. Ganda. Siya si Janet Fabula, isang housewife, tapos ng kursong Business Administration. At ito naman si Mar Fabula, ang kanyang asawa, seaman at kapitan ng barko. Para hindi mabagot sa bahay, naisipan ni Janet na i-invest sa swak na kabuhayan ang perang sahod at ipon nilang mag-asawa. At isang pharmacy business ang naisipan niyang itayo sa kanilang lugar sa Fort Bonifacio, Taguig City. Ito kasi ang wala sa kanila. Kailangan namin ng gatas ng anak ko that time talaga. Wala. Naghanap kami ng mga bukas na wala. Or even the pharmacy, parang napakalayo. Hindi accessible para sa amin. Kaya iso na siguro magandang magtayo dito. At yung result ng negosyo na kanyang sinimulan ay napakaganda. Sabi ko, magandang ibigay ko yung full support para sa misis ko kung ano man yung kailangan niya. Bagamat zero knowledge si Janet sa pharmacy, inaral niya ang pasikot-sikot sa business. Naging hands-on siya mula sa pagsiset up ng tindahan, paghahanap ng mga suppliers ng mga paninda, hanggang sa pag-hire ng mga magaling na pharmacists. 2 months to na wala talaga kaming income, naka-close siya. Kasi inaantay ko yung pag-inspect sa akin, approval ng BFAD para tsaka kailangan kasi nandiyan na set up na talaga siya yung mga cabinet bago kami aprobahan. Nag-start ako, wala talaga. As in, hindi naman ako pharmacist, pero nag-hired ako ng pharmacist. Sa ngayon, hindi lamang branded, generics at alternative na gamot ang ibinebenta ni Janet sa kanyang pharmacy drugstore, maging ang mga day-to-day na kailangan ng mga tao. Target kasi ni Janet na maging malaking convenience store at pharmacy ito balang araw. Dito natuwa ang kanyang asawang si Mar. Dahil sa loob ng 4 na taon, nag-expand na sa 2 pang branches ang kanyang pharmacy. Pasalamat nga ako sa misis ko dahil naandun yung kanyang tiyaga para mapag-ipunan mapalago yung aking binibigay na pera. Renovation, yung cabinet, computer, yung mga kailangan. Nasa 500 lang talaga. At dahil ayaw ni Janet, mapunta sa wala ang hard-earned money na ipon nilang mag-asawa, palagi niyang iniikot ang 3 nilang branches. Dagdag pa niya, hindi sa mga gadgets at appliances dapat naka-invest ang kinikita ng katulad nilang pamilya ng seaman. Dapat sa investment na kumikita at lumalago. Malaking tulong sa akin itong nasimulan ni misis. Kaya gusto ko pa nga mapalago pa ito. Kaya namang tapatan ng negosyo ang kinikita ng isang OFW. Kung magiging masipag ka lang, matyaga, at saka talagang yung dedicated mo sa work mo, sa business mo. Rin yung natutulungan natin yung ating mga asawa, lalo na mahirap na nasa abroad sila, walang magulang ang anak natin. Mabuti na nandito sila. Kung magbi-business ka, tapos katulong mo yung husband, mas maganda. Tutukan sa aming pagbabalik, handcrafted products gawa sa akasya at abaka bibida ang kita. At bagong hotel sa Heart of QC, the best ang magstay. Nandyan rin ang business at ang sport ng ice hockey. Dito lang yan sa kabuhayan, swak na swak. Swak na swak! Swak na swak! Di ba partner, nakilala natin kanina si Rina Francisco ng Cocktails. Yan. Ngayon naman, mga swakista, ibang mompreneur papakilala namin sa inyo. Ipapakita namin yung galing niya sa negosyo at hindi lang yun yung pagdidisenyo. Gamit ang akasya, abaka, hindi lang yun. Meron pang mga semi-precious stones. Yan naman, partner, yan ay si Mommy Michelle Baldemor. Partner, alam mo, nasa dugo raw niya ang pagiging artist. Pero ito, nakakakuha siya ng inspirasyon sa pagnenegosyo dahil yung kanyang bunsong anak ay may special needs. Kaya titingnan natin kung paano nga ba pinagdaanan nito ni Mommy Michelle. Panoorin natin. Para sa mommy na tulad ni Michelle Baldemor, mahalaga ang oras para sa kanyang pamilya, lalo na sa kanyang 8 years old daughter na si Kathleen o Kath na kailangan ng special na atensyon at kalinga.
Pero hindi ito nagpapigil si Michelle sa kagustuhan na magkaroon ng isang swak na kabuhayan. Si Michelle ang nagmamanufacture ng iba't ibang native handbags and accessories. Year 2008, okay, I started buying some of my bags, creating the bags from Paite, because originally I'm from Paite, Laguna. I started with few bags lang muna, with the initial investment of around 20,000 siguro. Diba? And then I start selling it and introducing it to my friends. Halagang 20,000 pesos ang naging puhunan ni Michelle at sa mga bazaar siya unang nakilala. Hanggang sa inimbitahan siya na mag-supply sa iba't ibang mga malls. And then I was discovered by this store manager and asked me to put my items on their store. So that's the start of me having my items in different lobby shops. Dito na lumaki ang market ng produkto ni Michelle. Naging lucky charm din daw niya ang anak niyang si Kath sa business. Kaya naman ito ang kanyang ginawang branding para sa kanyang mga bags and accessories. Nakatulong din na nasa dugo niya ang pagiging artist mula sa Paite, Laguna kung saan specialty nila ang mga wood carvings. Nakikipag-collaborate din siya sa mga ibang artists sa bansa para mas maging elegante ang kanyang mga bags. Actually, my bags, some bags are made in handcrafted in Paite, Laguna. The acacia bags, okay, it's made of acacia wood. And I put some snake skin on it, leather, semi-precious stones. Kasalukuyang naiimbitahan sa mga exhibit sa ibang bansa ang produkto ni Michelle. At patuloy na dumarami ang nag-i-invite sa kanya, lalo na sa pag-e-export ng kanyang produkto. Like the beadworks of Cebu, I have also some items coming from Cebu, which I collaborate from some artists over there. Okay, like the beaded bags. The accessories, there are some semi-precious stones on it with gold-plated. So I put shells, I put natural products, okay, with my accessories and bags. Ilan lamang si Michelle sa mga full-time na sa pagiging nanay at the same time nag-e-enjoy pa sa pagbibusiness. I'm encouraging mga mommies na tulad ko, if you plan or if you want to have your own business, hanapin nyo lang kung ano yung gusto ng puso nyo, 'di ba? Kung ano yung mag-e-enjoy kayong gawin. Kasi in business, kailangan you put your heart and soul on it. Partner, dito sa Timog, may bagong hotel. Yon ang mga paborito mo, partner. Paborito natin lahat yan, Yeah. partner. Gusto ko lang ipakilala sa ating mga swakista, yung mga amenities, tsaka yung mga offerings nila para sa mga gustong bumisita. Katulad ng mga bisita mo. Hindi. Katulad ng jacuzzi sa kwarto. Oh, di ka pa pupunta? Meron? Halika na! Good morning, Miss May. Morning, Bobby. Ma'am, mag-1 year na pala ang Luxent Hotel. Yes, we're actually turning 1 year on July 2013. At sa 1 year na yan, alam ko meron tayong mga magagandang may offer sa ating mga kababayan dyan, mga swakista, especially our businessmen. Yes. Actually, you know, the businessmen come here in the afternoon to try our sweet happenings. We have this, they're being serenaded by a pianist and a violinist. And we also have unlimited sweets with their afternoon tea. So, yan ang tawag dyan ay sweet happening. Yeah. Siyempre, magaganda rin ang mga GM dito. Si Miss May, GM nila. Ilan floors po ang ating hotel? We have 14 floors, but of course, we skip the unlucky numbers. So, it's a 16-story building. And we have 117 rooms. We have the superior room, the deluxe, the executive suite, and the presidential suite, which we call the Luxent Suite. Balita ko, yung Luxent Suite ay aside from it has 2 big bedrooms. Yes, 2 big bedrooms, and we have, you know, the mini bar there is free, and daily replenishment, and fruit amenities as well. It's full of luxurious furnishings and fixtures inside. Not to mention, meron rin ng jacuzzi. Yeah. Okay, 117 rooms. Pag mga big events, meron tayong ballroom. Yes, of course, we have a ballroom. It's called the Seasons Ballroom, and it can be divided into 4 smaller ballrooms and a smaller function room, and we have meeting rooms and conference rooms for
special or private events. Yun. At to enjoy breakfast, I know meron tayong Garden Cafe, Yes, right? the Garden Cafe, of course, we have a daily buffet breakfast, which is only at 499 pesos, and a daily dinner buffet, which is only at 699 pesos. Both at the Garden Cafe. Yes, both at Garden Cafe, and of course, wide selection, and I would say it's international. International. Meron ba tayong mga chef na nagagaling sa or For trained now, abroad? it's actually wala. But, you know, surprisingly, all our chefs are very good and they're able to cater to Huli-huli all, nila yung lasa. cater to all of the different kinds of guests. Meron din kaming signature drink, which we call the Dragon Fruit Shake. Dragon fruit You shake. should try it later. Miss May, maraming salamat Thank po. you, Bobby. Partner, yung sport na ice hockey, matagal talagang hindi napapansin dito sa Pilipinas. Oo, partner. Pero alam mo, kahit walang snow dito sa Pilipinas, I know for a fact na maraming nahumaling dyan sa sport na yan. Mga matatanda, mga bata. Kasi si Kel, di ba, she trains figure skater siya. Oh, so, yung ice hockey, option din yan actually. Kaya lang, sabi ko, wag naman. Kasi takot ako eh. Na? Para sa kanya. Baka madapa. Kasi nga baka magaling, maging parang sa pelikula, nainggit. Ay, hindi sa totoong buhay, si Nancy Kerrigan, di ba? Talaga? Hindi ko alam yan. Masyadong magaling anak mo. Sige. Well, meron tayong mga coaches dyan. Mga trainers dyan sa ice hockey na para i-train ng ating mga Pinoy hockey players na may pantapat tayo sa ibang bansa. Di ba? Naka-goal na nga sila sa sports, goal pa sila sa business, atid ng ice hockey. Dito sa Olympic-size na ice skating rink sa Mall of Asia, puspusan sa pagpapractice ang grupong ito ng mga ice hockey players. Mapa-Pinoy expat, babae at maging teenager, sama-sama naglalaro dito. Ang grupo ni Team Manager Joel Crisostomo, film coach Carl Montaño at expat na si Francois Gaultier ay ilan sa mga nagpasimula ng ice hockey sa Pilipinas. And it was just a bunch of guys really that skated publicly. You know, they were all wearing hockey skates. And we decided to have, you know, a few games here and there. And then eventually SM did programs to teach ice hockey. And that's basically how it started. Ayon kay Coach Carl, mahalaga sa mga nais matuto ng ice hockey ang marunong mag-skate sa yelo. Pero as early as 5 years old, pwede na magsanay na maging hockey player. Hockey for me is a great team sport. Right? You need all 6 guys on the ice, especially the goalie, to be all on the same page. If you don't have teamwork, then you're not going to be able to win any game. Hockey for me is you develop friends with your teammates, you develop friends with your coaches, you develop friends with everybody on the ice. You got to trust your teammates in order to win games. It's a fast-paced game, very physical. We're not just brutes out there. There's a lot of mental awareness also going on. You know, it's an all-out sport. You know, you have everything there. We always fly out of the country to participate in tournaments. Maybe in the future, we can invite also the foreign teams to come and visit Manila and play with us. Balak din ng grupo na mas lalo pang mapalaganap ang sports na ito dahil sa laki ng potensyal ng Pilipino na mag-excel sa ganitong laro. Like in all sports, you know, practice makes perfection, but if you go to practice every day but you don't have the determination, you're never gonna improve. 3,600 pesos ang charge kung isahan na mag-enroll. Kapag group package naman, nasa 3,000 pesos naman bawat isa sa loob ng 6 sessions. The fathers themselves or the parents must be the ones bringing their kids to the ring to try skating. If we find a kid has enough skill to play hockey, he's an athletic type, he has a good chance of being part of the team. Dimples Romana would like to thank Zanea, Specs by the Optical Shop, Fubu Queen, Uniqlo Lifewear. Bobby Yan would like to thank Salon de Manila Katipunan, Nora de la Rosa Skincare, Doc Nap Toledo of Toledo Med. Partner, bago ang lahat, gusto natin syempre batiin ang ating bossing na si Kabayang Noli De Castro. Happy birthday po, sir! Ngayong araw yan, July 6, happy birthday, sir. Sir, sa sobrang special nyo, naka-blazer pa ang partner ko today. Idol natin Wala na akong ballpen na pang pagano'n Sa totoo lang, ang bagets talaga ni Kabayan magdamit. Pati shoes niya, paborito ko yan palagi. Kala ko ako. So, happy birthday po sa inyo. Kaya idol ko si Kabayan, para bagets na bagets ang Sobrang itsura. idol namin sa'yo, Kabayan. Kayang-kaya kong gawin ng
Kabayan! Maraming salamat. Happy birthday! Diba? At saka maraming salamat sa Luxent Hotel. Yeah, thank you, Luxent Hotel. Sobrang bongga nyo talaga. Alright, so abangan itong mga business na to bukas, Sunday. Yan, ang bagong pasyalan dyan sa Taguig, ang My Museum. Light painting photo. At kebab business ng isang broadsheet editor. Meron din tayong healthy pasta making para sa mga mommies dyan. Yan, kaya naman po, abangan nyo po kami bukas, 7 o'clock ng umaga, dito lamang po sa Kapamilya Network. Tandaan ang ating paalala sa inyo, formula for success ay hindi lang perang pangkapital, dapat magandang konsepto at kakaibang produkto. At syempre, dapat tayo maabilidad, masipag, madiskarte, matanong, at may pananalig sa Diyos. Para makamit ang panganap maging country of millionaires and billionaires. At mangyayari lamang ito kung meron tayong kabuhayang Swak the swak!